So shall we pray? Heavenly Father, glory and honor and praises given to your name. We exalt your name, O God, and thank you so much. Yung privilege na po ninyo yate. Nakagaling mi karon sa church building to offer the praises and to offer the things nga ang offers mo, O God. And Lord, give me utterance yung ma-deliver na ko intact ang message ni mo karon nga gusto ipapos yung makanagan. And please sa mga members, sa mga believers nga naadari karon, i-prepare ang mong hearts, i-prepare ang mong mind, willingly ang mong i-accept ang mga correction and revision nga mong receive. We cannot do anything without you, O Lord. And all these things I ask in His name. Amen and amen. Proverbs chapter 27, verse 1. Sir, sabi niyo, mag-skwela ka ron, sir. Naalay ka ron, sir. Sabi niyo, mag-skwela ka. 3? Gising kag 4, sabi niyo magabi, karon naa ka dire. Pero gladly ginaa ka. Proverbs chapter 27, starting from verse 1, downwards to verse 11. Again, let us open our Bibles in the book of Proverbs, the book of Solomon, King Solomon, and then let us read verses 1 down to 11. Now, before ko mag-start, let me ask the question. Kumusta po ang inyong Bible reading? Again, dili na tayo boast ng kagalingan. Yet, let us be honest. How was our Bible reading? Kumusta naman po ang atong Bible reading? Nakastart ba ta of 1 week and then after that, naputol? Or nakastart ta for a day and then wala na natin napadayan? I don't know. Pero kamo mismo ang nakabaluan na o kamo rin tabag. But then again, sort of encouragement sa matagsa. If na mo sa part or na pa mo sa stage karon nga dili pa kayo enticing sa inyo ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, or either naama mo'y goals yet wala pa mo nag-take action nga gusto niyo mabasa ang entire scripture and yet wala pa mo nag-take action, the recommended pattern nga akong masuggest sa inyo is that save sa tuang time nga nag-start sa past, going sa present, and going sa future. When you will try to read the scripture, ayaw mo pag-start sa book of Genesis, neither mag-start mo sa book of Matthew. Genesis, okay pa kayo na siya. But if you will go sa Numbers, Deuteronomy, and Leviticus, kapuyon dito. Especially nga magbasa mo mga names, tao na daan si Pastor Sherwin and Pastor Grada. Especially magbasa mo mga census nga, the son of Ingana, the son of Ingani, Ingana. Kapoy kay na siya. And that's why, ang suggested na mo nga recommended pattern sa inyo is that you will try to read first is Proverbs, followed by Psalms, Ecclesiastes, and then go na mo sa Genesis. Why? Because when we will read the scripture, kinahanglan hanap ta og kanang mga verses nga applicable sa tong present na life. And godly, ang book of Proverbs was written 3,000 years ago. Yet ang mga situation and then ang mga wisdom nga makuha nato sa Proverbs is timeless tong present nga panahon. Try to imagine nga by the moment na nagsulat si King Solomon ani nga mga book or yung ani nga mga lamentation, ang iyang situation is not the same situation sa tuwa. Wala pa'y technology sa iyang time, unlike sa tuwa karon. Yet, naay mga things nga good kaayo. Why? Because we can conclude nga ang Ginoo gyud ang author sa Bible, because even though naadako kayo nga gap between sa tuwang situation sa biblical times, yet ang mga things nga gipang-expose dari ni King Solomon is timely and applicable sa tong present nga panahon. So if gusto kag correction, kung gusto ka ignition sa mong spiritual life, then try to read the book of Proverbs. And this is Proverbs chapter 27, verse 1, downward to 11. And ang context of chapter 27 is all about the Proverbs regulating the various activities na mga tao, or the things na kinahanglan buhaton, the things na kinahang bantayan sa isa ka Kristohanin. Now, verse 1, take a look. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Now, familiar mo kung sino ang creator ng Apple, ng iPhone nga cellphone? Sino gani na? Sino gani ang creator niya? Palig na kong search, Mr. Press. And then natuwa siyang kuanin. Nakalimot sa ko sa name. Pero kanang author, creator, anang cellphone, kanang iPhone, kanang Apple bitaw. He was a orphan, wala na siya yung mama o papa. Nagdako siya sa isa ka-orphanage. And during those periods, ihang early time, kay subject po siya sa bully. So, makonsider na to siya nga bata, nga kaya itong, wala mo kayo padulungan rin, wala ko yung masandalan. Ako ang mga friend, nga parihar mo, ako yung mga ginikanon, yet tinabuli ko ano niya. Yes, thank you so much. But do you know nga si Steve Jobs,
atong late 2020, 2010 to 2020, nasali siya sa top 10 sa pinaka-richest man sa kalibutan. And then, not only nga iyang gibay ang Microsoft, but also iyang gi-develop ang iPhone nga para sa uban, mao na pinakataas nga standard ang iPhone. But the thing was, na isa ka particular story si Steve Jobs nga applicable sa tuwa and applicable in universe. Because by the moment nga frustrated na kaayo si Steve Jobs, na sa time nga wala gyud maghatag ng encouragement sa iya o wala mo push iya have forward, kay orphan gud siya, asa man ko padulungan ni unsa man ang akong future. But by the moment nga nag-invest, nagsugod na og business si Steve Jobs, the only thing nga iyang ginabuhat every day is that iyang ginatan-aw makuha siya og mirror, iyang tan-awon yung kagalingon. And by the moment nga iyang gina-face yung kagalingon sa mirror, Steve Jobs will ask this question: if this is my last day, unsa akong buhaton? And but that point nga iyahan ang gina-practice daily. Na-develop siya ang iyang concept nga every day is opportunity nga akong ihatag ako ang pinaka-best. And this thing is not only applicable kang Steve Jobs. Ang lesson nga na sa life ni Steve Jobs nga naging ana siya sa successful karon nga businessman even though patay na siya for how many years is this verse. So, boast not myself of tomorrow. Okay, bata pa man ko, good pa kaya akong health, na ako yung mga plano tomorrow, ing ana. But do you know nga wala ta kabalo kung makagising pa ba tamaya o dili na? Who knows nga later mabanggaan ta? Who knows later nga matulog, mag-take lang ta og nap, yet na mga tragedy or accident kung asta ma-involve na pwede makuha sa tong life. And that's why King Solomon, even though na siya fame, na siya riches, but na siya audacity nga i-share niya ang proverb nga sa man, boast not thyself of tomorrow. Ayaw pag hinambog. Magkinahanglan mahimo kang conscious kung unsa man ang may tabo tomorrow. Why? For thou knowest not what a day may bring forth. Puno pa yung muhang wallet karon, puno pa yung pocket karon. But later na mahitabo, either magsakit ka maya. Nga pagka next day mahimo ka og poor. Who knows nga karon nag-struggle ka, but yet tomorrow tagaan kay panalangin sa Ginoo. And by the moment na tagaan kay panalangin sa Ginoo, because ni una na imong gabo, gimo na kung sa Ginoo. And that's why every now and then, every time na tagaan tag privilege sa Ginoo nga makasimba, every time na tagaan tag privilege sa Ginoo nga mabuhi diri sa kalibutan, kinahanglan natong imahin ang tanan natong mga buhaton. And that's why he said, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. And gladly, isip sa Kristohanan, whatever things nga to ang ma-face nga obstacles sa to ang daily lives, na ay Ginoo nga mosalig sa utawang sa tuwa. Now, verse 2. And that is the advantage nga sa Kristohanan. Next, verse 2. Let another man praise thee and not thine own mouth. A stranger and not thine own lips. Ako na good ni siya. Maayo kay ko ani niya. Uy, kung wala ako, wala mo. Ako ago ning binuhatan. Ako go'y nagsugod-sugod ani. All credit and appreciation should be given unto me. But according to this, let another man praise thee. Guwapo kaayo ko. Ikaw rin nagsabi, ana, inyat ang mga tao nga sa paligid nimo wala naka-appreciate sa imong naong. So see, it is not up to you to give you a compliment, but it is to the other people ang hatag compliments mo. And not thine own mouth, a stranger, and not thine own lips. I know several people nga tag-as kay mga ego, nung said, di ba tidor, good ko? Nanawing ana, yansa naman ka, ing ani, di ulay mga konsa ko, ako good di. Gaya ko, dugay na yun ko, di ba tidor na good ko, banggiita na good ko, pero siya lagi po nag-praise iyang kagalingan. But if tinuod nga ikaw ing ana na ka, dapat ang lain nga tao ang muhatag sa imong ing ana nga compliment. Tama? No. Madasigon kay ko. No, ayaw paging ana. Ang lain nga tao ang most witness nga dasig ba ka o dili. Ayaw paghatag og compliments imong kagalingon, but let the other people see your act and na sila mo hatag og compliments imo. Do not praise yourself. Why? Because boasting yourself will boost your confidence to the point nga imo na makalimtan ang Ginoo. Nga mahimong blur ang imong vision nga instead nga ginabuhat ako ni para sa Ginoo, it is for myself. And that's why daghan kay mga young people karon nga time. Dili lang mga young people, but ang akong fellow nga musician and instrumentalist. Nga by the moment nga magtugtog sila, gusto nila ma-please ang mga tao. Daghan ka na siya karon. Nga panahon. And even gani, ang ilahang pagtugtog sa simbahan, ilang gidevelop nga maghimo sila og mga battle of the band.
Kaya gusto nila mag-after sa praises sa mga tao, maayo ka na sa music na simbahan. And yet, you could see the act nila mga manner lang, ang mga headbang-headbang. See? They are complimenting and they are praising themselves. But according to King Solomon, a man with a stature nga fame, a man nga wise, nga galing ang wisdom niya galing kay God, but he said, let another man praise thee, and at thine own mouth, a stranger and not thine own lips. Verse 3, next verse. It said, a stone is heavy, and the sun is weighty, but a fool's wrath is heavier than them both. For sure, kitang tanan diri naka-experience ta og away-away. Tama? And then, na yung mga time nga, mga kaaway na to, kay dili mga fellow believer, but mga unbeliever. Na-experience nyo ng time nga namoy neighbor ninyo nga inyong naaway. Tapos mga sila, Kristohanan ka, nagasimba-simba ka, tapos ingana kag batasan, tapos pangbalikason ka mo. Na-experience yun na? Hirap kay na siya kalabanon ng mga tao. According to the stone is heavy, and the sun is weighty. Bugat ang bato. And ang sun, the more ka mag-gather, mas magkabugat ka siya. But a fool's wrath is heavier than them both. Ikaw nga believer, because aware ka nga yung ilang attitude, dapat ikaw ang magpalayo. Dili kay imuha pa nung kalabanon. May mako kay na ko'y Ginoo. Gasimba-simba ka. Sige lang, kay kamo may impyerno man mo sunod. No. Wala tagi-encourage sa scripture nga mahing anak. Because maski pag saon nimo, the more sila masuko, the more magkabugat ang ilahang wrath, the more kanila kalabanan. So see? So kung naa mo sa inyong school, sa inyong work, sa inyong mga business, kung naa mo maka-engage mo o just like this, away-away or quarrel, take a look nga mismo ang scripture ang nag-expose regarding sa mga weight and an emotion ng mga specific na tao. And if you know this as a fact, then kinahanglan magbantay na kasusunod. Nga rather, mas pilion pa nimo mo nga, God bless you sister, God bless you brother, I will pray for you. Rather mo kang, di magyapon kaluwas, ma-impyerno ra ka. No. Instead nga ma-quench nimo ang iyang wrath, imuha nun gi-feed up o gi-ignite ang iyang wrath. Verse 4. Next. Wrath is cruel. Now, another description of what wrath is cruel, and anger is outrageous. But who is able to stand before envy? Yes. Masuko ka, wrath is all about revenge. Mag-revenge ka, that is cruel act. Ang imong kasuko, that is outrageous. Pwede ka makabuhat o mga unnecessary things. But imuhang wrath, imuhang vengeance, and ang imong anger, imong kasuko, is nothing to be compared when it comes to jealousy. And this is applicable not only to the married one, but also even sa mga young people nga naay mga relationship. Yes, pwede kang masuko, daghang masuko. Daghang gusto man ni malus. But according kang King Solomon, kinsa man ang able makastand sa jealousy. Because maski pag-unsa ka ka-firm, maski pag-unsa ka ka-stoic, maski pag-unsa ka calm, when jealousy will enter sa imong emotion, when jealousy will enter your mind, for sure na kay mahimo nga mga decision nga dili iya sa Ginoo iyahan sa imo. Ikaw musimba ka nun. Ano musimba mo kun? Bantog ra guro gasimba-simba ka dito kay naa day gwapo dito. Bantog ra day nagsali-sali ka ng mga camp and fellowship because naay mga gwapa, naay mga gwapo dito. Ma-compromise ang ministry just because of this. Sa classroom, na may mga mag-classmate rin, wala ko labot sa inyo ha. Pero sa classroom, daghag mga ing-anis at, sitmate na yun mo ha. Dito ka. Ayun na din sa ko ha. And then ma-compromise ang ministry just because of that. And this is the given warning ni King Solomon. Wrath is cruel, anger is outrageous, but who is able to stand before jealousy? So we are all subjected when it comes to jealousy or envy. And not only envy is applicable when it comes to matters of love, but also envy is applicable sa tuang pagkasuya towards sa mga fellow sister and brothers sa simbahan. Grabe, bininiya, yahaya, magunan na nila, good kadagan sila ang kwarta. May good mo kay, wala man kay anak nga 5 ka buok para dili nimo pakanon. Isa ra man imong anak, ako 5 man akong anak, kung kanino man ang sala. Imuha man ang sala, ang 5 imong anak. Damingan nita, may manggod mo sister, brother, kay makasali mo sa ministry, kay kami, kamot man gid mig trabaho, good. Kay kamo, mga dato manggod mo, ha?
There's no excuse when it comes to spirituality. And that's why na ay mga believer nowadays, na ay mga follow members nowadays, nga mag-skip sila sa ministry, di sila mag-engage sa ministry, neither musali sa mga praise and worship because na sila kasuya inside sa simbahan. And again, who is able to stand before envy? Now, verse 5. Now, kung na tayo makita ng mga brothers and sisters, nga na sa time karon nga complicated, na situation nga frustrated, according sa verse 5, open rebuke is better than secret love. Ano magtago-tago man ta? Kung nahigugma ka, i-confess ginadayon ninyo. Tama ba, Mr. Plus? That is open rebuke is better than secret love. Dili na niya siya sa uyab-uyab. Even though gigamit ni sa mga pastor para manguyab sila, I don't know si Pastor Shevin, mas iya po ni gigamit kay Ate Pearly. Anong tago-tago man ko, kinahigugma mo ko si Muha. But ang thought regarding this verse is that kinahanglan, kung concerned ka ng individual, imo siyang badlongon yun. There is no compromising. There is no toleration yung metabo. Di ka pwede mo compromise, di ka mapag-tolerate. Kung mali, it is mali. Kung nakita mo si brother, nakita mo si sister, whether ladies or men, deacons and pastor dari sa simbahan, kung nakita mo siya nga mali, hinahanglan mo siyang istoryahon regarding sa mali. Ayaw i-compromise, dili ko mo badlongan niya, kay basta nini mo hatag sa simbahan, ayaw mo paging anak. Dili ta maging anak. Wala tay labot anak nila. Ilahan ng tulubago na tabanga sa Ginoo. Na yung mga tao nga i-hate nila ang truth. Even gani si Christ, ilang gi-persecute because they hate nila ang truth. And if you are concerned sa imong fellow brother, if you are concerned sa imong fellow sister, then please, i-correct sila kung nasa mali. And again, i-correct pa nga yung mga kagalingon. I-correct sa nato ang atong kagalingon. Because not all the time, kita ang muhatag correction. There will be time makita ang matagaan ng correction. As I said, open rebuke is better than secret love. So, asa may imong piliyon? Imong tago-taguan, imong concern, o imong ipakita imong concern? Because by showing that concern, imong pong ipakita imong love toward anak niya. Now, in verse 6, take a look. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. So, asa may prefer nato? Kung badlongon kasi mong friend, that is a good thing. Kung mabadlong ka sa pastor, mabadlong ka sa imong brother and sister sa simbahan, which is in the scripture because nakita nila nga mali ka, pasalamati. Dili kay manluod na hinuon ka. But nowadays, mas pilion pas mga believer, mao lagi ng simbahan lagi. Kaya ako rin pumilti, makitaan nga mali. Maghanap naglaing environment. Diari ko sa born again, diri ko sa Pentecostal, or either diri ko sa Southern Baptist, kaya accepted ko nila maski pag unsa ako nabuhat ng mga mali. Kasugod na. And I said, diri sila, kina-appreciate ko nila dito nga simbahan, wala akong na-appreciate. Sa sugod na. But the kisses of an enemy are deceitful. Satan will use individual situations, instruments, para lang ma-deceive ka. Tagaan ka like enticing kay nga situation, accepted ko diri. Mas mabuhat na ko ni siya. Mas matagaan ko value diri nga place. And yet, in the long run ninyo, sa long process ninyo, mawala ka sa buluhaton o dili na nimo ma-love si God, ma-love na nimo imong kagalingon. Just because, mas maayo magani sila kaysa dira. But see, faithful are the wounds of a friend. Because true friend will correct you. Tama? And that is God as well. Because love to ni God, I said, no man is greater than this, that a friend giveth his life in the book of Mark. He considered ta ni God nga friend niya. And that's why by the moment nga makita ni God nga namali ka, iya gitang i-correct. And it's up to us how to react. Kung atong respond kay magpalayo ta sa Ginoo or either magpaduol noon ta sa Ginoo. Or either atong i-embrace ang world. But remember, but the kisses of an enemy are deceitful. Now verse 7, up until 11 na tayo. The full soul loatheth an honeycomb, but to the hungry soul every bitter thing is sweet. Naano siya yung ginatawag ng mga double purpose ni verse. Why? Ang first purpose niya is to address the situation sa mga hunger o sa mga hungering individual or sa ato ang uban nga dalawa ka status nga. Dato o pobre. Para sa mga dato, kanagat ang perminti busog, maghanap pa sila og dessert.
Tama? The full soul, katong mga busog, loaded and honeycomb, maghanap pa sila og dessert. Ay, unsa man akong kuanon karon? Ay, makaumay man ang lechon. Wag need na ko og himas. Himas na noon. Ana touch na himagas. Himagas, sa man yung himagas? Either na matay mango float siguro diri, matay macaroni diari. Mao na kay busog man sila. Yung sila. But to the hungry soul katong mga tao nga mga gutom, kanang mga magapang limo sa labas, tanawa. Every bitter thing is sweet. Maski pagtagaan nimo na siya o kanang pagkaon nga medyo pait-pait, para sa ilaha tamis na. Kaya wala sila gipang kaon. This is teaching us the value nga kinahanglan atong i-appreciate ang tanan nga mga pagkaon nga naa sa tuwang lamesa. Because not every people, not every family ang naay privilege nga makakaon 3 times a day. This is an awareness na dapat dili ta mahimong glutton. Glutton means hakog, busawan. Busawan may tawag sa mga anak. Sa tawag niyo dito? Sa Surigao, ang mga busawan? Ang mga hakog ug pagkaon ba? No? Maski pag busog na mo, kaon gihapon. That is gluttony. Na ay mga people karon now and then nga nagkaon na gani sila balag noodles and then egg lang. Pero mga sila nga di gini maayo, di gini iya sa ginani. Pero nagkaon na ka. Pero do you know nga naay uban yung mga tao wala nga nakakaon og gingana. See? And then ang second purpose, nga verse when it was written is all about our Christian living. Why? Because of those people nga naka-experience of blessing, maghanap pa sila another nga blessing. But to those people nga wala pa gyud na bless, those people nga galing sa struggle, na ay mga problems sa ilang life, and yet tagaan sila o gamay nga panalangin sa Ginoo, malipay sila. For example, those people nga naay nasa situation nga walay mga sakit, na sila'y income, na sila'y deposit sa bangko, or na sila'y savings sa bangko. Kung tagaan mo sila og 1,000, they will not appreciate it. Tagaan mo sila 1,000, they will say thank you sa imuha, but dili na ma-appreciate. But give that 1,000 pesos dito sa tao nga nagsakit, katong kamatyon nga walay pang bayad silang hospital bill. They will be glad. They will be so glad. Ang ilahang pag-thank you sa imuha kay dili good enough nga ma-express through words. And that is the blessing nga naa sa Ginoo. Ang ato ang kinabuhi everyday, ang uban dili maka-appreciate. Even ako, na mga times ka dili na ko ma-appreciate ang life nga gihatag sa Ginoo sa kuha. Pero if I will go back, ug akong i-reminisce ako mga memories ato sa time na ako sa hospital, nga even though bali lang ako ang tiil, ang uban dito kay mapasalamatan na ako akong life balag gamay ra kay na siya. And so as dapat kita na ay mga gagmay nga mga blessing nga ihatag si God nga dili nato ma-appreciate, yet dagko na day kana siya value towards uban. Said, the full soul loatheth an honeycomb, but to the hungry soul every better thing is sweet. Verse 8. As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place. This is a verse nga mong ginagamit towards sa mga young professional at sa mga unemployed individual. Because same is a bird, nga iyang ginabiyan niyang nest para makabalo siya asa man ko maghanap og pagkaon, ani nga sa resources para na siya provision. So as ang tao sad. Naay mga times or naay stage and states sa tuang life nga wala ta kabalo kung asa ato ang direction padulong. Uy, makagraduate na ko karon last year. Pag-graduate mo asa ka padulong? Ay, lami kay ni siya kay doctor ako nag-graduate na ako sa medicine. Ayat by the moment na naka-graduate ka, wala na kabalo asa ka padulong. And that's why naay mga tao nga ilang course is engineering pero nagtrabaho as security guard. Layo ra kay sa mga courses. Naay nag-law, but naa dito siya nagtrabaho na po. Nag-waitress. Because naay mga times nga maski pag-unsa ka solid ang atong mga plan, yet naay mga situation and events sa tuang life nga mag-occur nga wala ta nakabalo nga naa ding ana di ay. So as dapat ako ng tao. This verse keep us reminded nga every now and then kinahanglan ato ang ihatag sa Ginoo ang ato ang mga plano. Because maski pag-unsa ka tao sa pas ka solid atong plan, pwede na siya mag-fail. But kung ang Ginoo naging mag-plan sa atong kinabuhi, dili gid na siya mag-fail. Verse 9. Next verse. Ointment and perfume rejoice the heart, so that the sweetness of a man's friend by hearty counsel. Now let's talk about sa tuang hygiene.
Kung na kay makita nga tao nga humot yun kayo, overwhelming kay na sila. Kaya itong maglakad ka tapos mo tanaw pagbalik sa mo, humuta ato niya sa iyang perfume, that will be so, kanang sila, maghataw glory sila, nice kay na para sila. But, in the verse, according kang King Solomon, he said, same sa isa ka ointment, same sa isa ka perfume, nga makahatag appreciation sa isa ka tao. So, as food, ang hearty counsel galing sa isa ka friend. Nabo mo yung mga friend? Now, ayaw niyo siya ito na, naaway pa, sir. But what I mean is that, naaba mo yung true friend. Friend, dagan kay na. But true friend na ba? Because ang true friend, dili gid siya mo compromise, neither mo tolerate si mong ginabuhat ng mali. Ang friend, kung true friend mo, is by the moment nga lapitan nimo siya, mutubag ug naa siya perminti maminaw si mo. Ang true friend is not ang friend nga kung mulapit ka sa iya nga nako yung ani nga problema, hayataan mo kanya daghan pa niya nga mga problema. True friend is by a friend nga kung mulapit ka sa iya nga ako kabalo ka yung ani akong problema regarding kang mama papa nag-away mi sa akong uyab. Pagka next day nabulabog ang imong problema sa uban. That is not true friend. True friend is the friend nga able mo keep sa imong secret. True friend is the true friend nga able mo tabang sa imong maski pag unsay may tabo. And that true friend is si God mismo. Man could fail, but God will never fail. And that's why si God ang atong true friend. Verse 10. 10. 10. Okay. Thine own friend and thine father's friend forsake na tawnawa now. Take a look. Sa to ang humanistic nga view. Ang imuang friend, ayaw na siya biyay, ayaw na siya forsake. Thy father's friend, ayaw po na siya i-forsake. Forsake na. Neither go into thy brother's house in the day of thy calamity, for better is a neighbor that is near than a brother far off. Now, naig ka na motto na to sa humanistic view na to nga, blood is thicker than water. Familiar mo na? Blood is thicker than water. Naay mga times dili ginato pwede mabali ang connection and then bond nga nagban between sa mga biological blood related people. Sila Pedro and then si Sister Melody. Maski pag magkinaon sa maski pag mag-away na sila. Kung ako ang sapako si Sister Melody mulaban gina si Pedro maski gaaway sila. Tama? Hello? Tama ba? Yeah. Of course, trabaho na ni Pedro because blood related sila. But this verse, naghatag siyang implication like this. Sa Matthew chapter 10, John chapter 10, verse 35 downward. Matthew chapter 10, downward ay. Si Christ, by the moment na naghimo siya o mga ministry, the Pharisees asked Christ, hello, sir, master, imong mother, imong brother, they are waiting for you para makipagstorya siya, pointing atong kang Mary and siya mga fellow brothers. But ang say respond ni Christ, he said, who is my mother? Who is my brother? And yung ipinpoint ang mga disciple, behold, my brother and my sister. Yes, not a relationship towards atong mga blood-related siblings, blood-related parents. But also, ikwaon natin ni siya nga understanding. Because even though blood-related mo, napo kay mga spiritual brothers and sister and spiritual parents. And that is your fellow members dito sa simbahan. Now, according to King Solomon, ayaw niyo sila i-hate. But neither inyuha silang tagaan o value, imong i-embrace ang ilang presence. Because na may mga blood-related nga wala sa simbahan. Tama? And that for the reason po gani, because wala sa simbahan, sila pa mahimong reason para mahimong hindrance sa imong commitment. Ayaw nagsimba dito. Unahon nato ni siya. Dili. Kabalutang nato family bonding na to karon talagsara gani ni. And you will compromise your ministry. You will compromise your commitment. And you will say, mas importante gihapon ni sila because naa ni sila, blood-related me. Asa day mas importante, si God or sila? That is the question nga always asa ta mabutang. That is the situation kung asa ta always will belong. But he said, thine own friend, thy father's friend, forsake not, neither go into thy brother's house in the day of thy calamity, for better is thy neighbor that is near than a brother far off. Tagaan na itong importance ng naimong tang member ng simbahan. Amen?
isa naman lagi. Verse 11, last verse. Verse 11. My son, okay, addressing sa tanan, last verse na siya. My son, be wise and make my heart glad. See, this is the requirement nga gi-open sa tuwa sa Ginoo. My son, be wise and make my heart glad. Every now and then, God will give us an opportunity para magpagamit ta dira siya. Yes, I do believe, kinahanglan by the moment, for example, ako, or either ako mga fellow, mga young people, nga magtugtog, mukanta. I do believe nga by the moment nga magpresent ta dira sa Ginoo, kato na ihata na ito ang pinaka-best na to. Tama. Because hindi na ito pwede taganang Ginoo ka ng mga basta-basta lang. But also, I do believe, nga ang Ginoo mong hatag og time sa imuha, impronto nga mga time, na gusto siya maminaw sa imuha. And that's why kinahanglan ma-equip ka o mahimo kang prepare. Na yung mga times nga given sa imuha, nga gusto ang Ginoo maminaw sa imong pagtugtog. O kinahanglan mahimo kang prepared, nga imong ipagamit ang imong kagalingon ng mga talent para ninyo. Na kay privilege, yet mag-murmur ka. Instead, ga-counted ito siya nga blessing, hindi ito siya mahimong counted ng blessing. And then, kung after kag panalangin sa Ginoo, even sa ingana nga mga minimal nga things na gusto niya i-offer niyo, tapos dili mo mabukat, what do you think ang mga hatag sa Ginoo sa mga? Yes, even ang evangelism, na kay gospel nga gina-carry karon. And yet, na kay classmate, na kay fellow friend, workmate, business kauban nimo, nga mag-offer sila sa imong mga time, nga mangutana sila mga questions. And yet, because moingon ka nga, wala pa mo ko gituluan ni pastor kung saon ako ni pag-share, dili sa nako i-share. Naay mga instances na kinahanglan i-equip na ito kung galingon para mahimot ang prepared sa pag-share sa mga things na nasa tuwa para ma-please na ito ang Ginoo. And if you will do that thing na nag-murmur ka, then sino man ang maganahan na? God said, my son, be wise and make my heart glad that I may answer him that reproach me. See? Kung unsa ta ka-prepared sa tuang kabalingon, mao po na ang gamiton sa Ginoo sa mga instances nga wala ta kabalo nga naa na din. Mao na nga ato ang pag-practice as a believer. Dili lang na siya every Sunday, Saturday, or Friday. It should be daily. Because ang ministry dili lang na siya kay Friday, Saturday, Sunday. It is daily. Especially when you understand sa imong status, second status, which is the bride ni Christ. Ang mga action nimo pwede na siya maka-affect sa image sa simbahan. Na kay action nga naa ka dito sa concert kagabi, rather than nga naa ka dito sa prayer meeting, that will affect the church. Yes, of course. Naa ka dito, naay activity diri karon. Anyat naa ka dito po ka naghimo imong activity, that will affect the church. And I do believe nga si God, dili niya i-allow nga ingana nga mga situation o ingana nga mga individual ang maka-affect sa image nga gusto niya sa simbahan. Because He wants a New Testament church, a bride, nga pure. And if ikaw ang naghahatag ng impurity ana nga simbahan, for sure dili ka i-recognize ni God. I do believe that, and you could read that in Revelation chapter 3. Atuan na siyang gibalik-balik diri. And that's why every now and then kinahanglan mahimo ta wise atong i-remember ang tanan nga mga things nga atong nasabtan diri sa simbahan. The Sunday school, ang mga preaching ni pastor, because gamiton ta sa Ginoo in times nga wala tag-expect. Na ay mga moment nga nga to ang amahan mo siya nga, nak, gusto ko makadungog sa imo ani karon. Gusto na ko patugtugon ka, gusto ka nga pakantahon ti ka karon. Gusto na ko nga ikaw mag-evangelize karon. Gusto na ko i-share nimo ni siya karon. And ikaw, because mingon ka nga, di na ko na siya able. Saying kang Moses, Lord, di man ko able mo storya. Okay, na imong brother. Na Lord, dili mo illiterate man ko, na ay imong brother. Na, dili mo sila maminaw sa ko, Lord, and I will give you this stuff. Para may balaan nila nga naa kay Ginoo. Daghantag mga excuses. Yet kusog dito mingon nga anak ko sa Ginoo. Daghan kita mga excuses, sabi nga, pakaslan ko sa Ginoo. So again, lastly, for the record, in verse 11, sa Proverbs chapter 27, verse 11, my son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him without reproach of me. So if you are after sa blessing sa Ginoo,
buhata ang iyong makaya para dira sa Ginoo. If you are after sa blessing sa Ginoo, i-remember ang tanan nimong mga commitment dira sa Ginoo. So for the very last time, let us close our eyes and then let us pray. Heavenly Father, thank you so much imong pagkamay. Thank you sa timely nga mga lessons ka mo nakuha towards the book of Proverbs yung gisulat ni King Solomon. Lord, tinuod yun tanan ang mga ipangsabi nimo. Even though 3,000 years ago, ang situation ni King Solomon is different sa mga situation karon. But the lessons nga naa sa imuha o God regarding sa mga godly lives is applicable up until this very moment. So Lord, tagay may courage nga mong ma-face ang tanan ng mga problems, neither mga hindrance sa mga life. If we are after sa mga blessings ni mo, Lord, tabangi mi nga magpadayon ni mag-reside sa imong mga calling, mag-reside sa imong gusto ipabot sa mga ugad, especially sa mga buhaton sa mga commitment. Lord, we cannot do anything without you. Guide us, O God, and I pray for the provisions financially, physically, emotionally, and spiritually. Salamat po against tanan. And all these things I ask in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Ako ibalik ang